Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong good news. Dwight Ramos makakapaglaro sa Gilas, Pilipinas kontra sa New Zealand. Jordan Heading mas madali nang makukuha ng ating national team at agent ni Kai Sotto. Bakit nga ba gustong mag-double-double yung average ni Kai sa Japan B-League? Kahapon nga mga kabasketball ay tinapos na ng ating pambatong si Dwight Ramos ang pangamba ng mga Pinoy basketball fans na baka hindi siya makapaglaro sa ating Gilas, Pilipinas kontra sa New Zealand ngayong November para nga dyan sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Matapos kasi yung ilang linggo, halos isang buwan na hindi paglalaro ni Dwight Ramos sa Libanga, Hokkaido, nakapaglaro na siya kahapon mga kabasketball. Although nakikita natin na hindi pa pwersado yung kanyang paglalaro, ang maganda lang dyan pagdating ng November 21, kung di ako nagkakamali, hanggang 24, mas magiging healthy na siya kasi hindi niya pinupwersa mga kabasketball para sa ating Gilas, Pilipinas. At patungkol naman dito nga kay Jordan Heading mga kabasketball, kung natatandaan nyo, nung na-injured si Scottie Thompson, tinawagan siya ni Coach Tim Cone para pansamantalang palitan etong ang si Scottie Thompson doon sa FIBA OQT. Yun nga lang, ayon kay Jordan Heading, nagka-problema siya sa schedule kasi nga inaasikaso niya yung pagbubuntis ng asawa niya. So may mga check-up sila sa doktor doon sa Australia. At ngayon nga na nandito na siya sa Pilipinas at doon sa interview sa kanya mga kabasketball, sinabi niya na ready na siya na pumasok na sa PBA kasi matatandaan nakasama itong si Jordan Heading doon nga sa special Gilas draft ng PBA. Yun nga lang, mas pinili niyang maglaro sa Taiwan, sa Japan B-League, sa Australia kaysa sa PBA. At ngayong ready na siya, sinabi niya na may mga pag-uusap na yung kampo niya at yung Terra Firma at yung iba't ibang mga kupunan na interesado sa kanya. Alam naman natin yan, yung malalaking kupunan. Possible dyan yung Converge, yung SMC Group, no? Yung MVP Group. Posibleng mag-offer yan dito nga kay Jordan Heading. Ang isang nakikita nating maganda dyan, once na tinawag siya, kung nandito sila sa Pilipinas, madali na siyang makakapaglaro sa ating national team. At patungkol naman sa ating pambatong si Kai Sotto mga kabasketball, ayon sa kanyang agent, no, kasi nagkausap ulit kami, siya yung nagsabi sa akin na sa Memphis Grizzlies maglalaro etong si Yuki Kawamura nung nakaraan. Tayo yung unang nagbalita niyan mga kabasketball. Ngayon, eto pa matindi. Kailangan palang magkaroon ng double-double na average netong ating pambatong si Kai Sotto diyan nga sa Japan B-League ngayong season. So yun yung average nila mga kabasketball, no? At tiningnan ko yung average niya ngayon, nasa Como medyo hindi maganda, no? Or hindi talaga maganda yung naging performance niya. Kanina, ang average niya na lang ay 13 points pero 10 rebounds pa rin. So pasok pa rin doon sa double-double mga kabasketball. Hindi ko alam kung kaya gano'n ang gusto niya para yung resume ni Kai Sotto, kahit na sumoblay siya diyan nga sa NBA Summer League. Halimbawa, maganda yung pinakita niya or hindi maganda yung pinakita niya sa NBA Summer League, pwede pa rin siyang ma-operan or pwede pa rin siyang ilakad ng agency niya dyan nga sa 10-day exhibit. Pero siyempre inaasahan natin na maganda yung ipapakita ni Kai Sotto sa NBA Summer League kasi kinumpirma na rin nila, no? Marami na nagsasabi mga kabasketball na dediretso si Kai sa US para nga subukang tuparin muli yung kanyang pangarap natin na makapasok siya sa NBA. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.